Magandang hapon po mga kalingap. Andito po tayo ngayon sa isang bulubundukin ng Labo po. Kasama po natin ang buong team Kalingap sa pamumuno ni Kalingap Rab, Tata, Ido, at Pure Health, Kalingap Pandi po. Meron po tayo dito na sumbungan isang matandang babae po mga Kalingap. At siya po ay atin kinakausap. Siya po ay napakasipag na ina at napakamatulungin, mabait na nanay po. Sa kabila ng kanyang paralyzed na katawan sa loob ng nung panahon pa ng 2013 ay nagawa pa niyang papaaralin ng kanyang mga anak at nagawa pa niyang pagtapusin ng kanyang mga anak kahit siya po ay paralyzed na mga Kalingap. Sobrang napakaswerte po ng mga anak nito ni Nanay Herminia po mga Kalingap. Kaya nga po mga Kalingap, pakinggan niyo po kami at panoorin niyo po ang kanyang nakakaiyak na mga kwento ng buhay niya po mga Kalingap. Ito, mga kasama ko si buong Kalingap team. Mga Kalingap. Sige po mga Kalingap, samahan niyo po kami. Ngayon, sabi ng papa, kaya na mga anak. Kawawa talaga si nanay. Bakit po kayo naluluha? Tanongin mo. Nalulungkot sa hirapan na po, kuya. Hindi ko na kaya. Hindi nyo na kaya? Opo. Sayang naman po itong tindahan nyo. Hindi na po naglagay. Naway na Raymond, may tao kasi. Pumunta ka muna sa iyot na doon si Kuya Mundari. Pasanda mo dito, punta ni May tayo mag-usap. Naway na. Napunta yung Kuya Mundari, naghintay sila dito. Alam po ninyo. Sobrang hirap po. Kinakaya ko po kasi kailangan nila. Gusto ko mga Kuya Mundari. Gusto ko kayo makapili yung mga anak ko. Pati ako. Sa ngayon po kuya, kamusta ka po sa kalimitindahan po kuya. Nasira po na maraming hinuhulugan po ako. At ano yan, hulog ko sa better, hirapan na po. Kasi ano, yung takapan kong bulag na support ako dyan hanggang na, nasa utang nga sa akin, 10,000. Pinag-aapautan po kasi wala po sila. Mama ko naman, stroke na rin po. Ang support alin para kumain yung kapatid ko. Kung wala kayong mag-ina, hindi po sila mabuhay yung mag-asawang bulag na yan. Tapos yung mga anak niya, 4. Kaya hirap po ng buhay, akala po ninyo. Naiyak po ako, hindi ko po mapigilan. Sabi natin nagkapagtapos yung pag-aaral yung anak ko, pagtitis talaga po. Hanggang hindi minsan na makatulong sa akin na wala pang trabaho yung bunso ko. Nag-apply ko pa ng kursente, tinulungan ng kapatid ko sa Cavite. Yung isang anak naman, nagpagtapos na pinitapos ko, nag-asawa po, wala po makatulong sa akin. Kaya naiyak po ako, nalulunggot po kasi nahirapan na po. Kasi ang lagay ko po, stroke nga po, hindi ako makagalon. Yung piling tumakbo, dito lang po, paikot-ikot sa bahay. Kaya hirap po ng buhay. Para ninyo ako nagpagtapos pero nag-test pa ako pero hindi ako nanginig sa magulang ko. Ang maganda pang kabod nung araw eh. Kasi 2,000 pinuhunan ko. Talagang totoong buhay yan. Nagtiyaga po ako. Nag-isa pa wala sa alaga na anak sa ngayon. Nag-alaga sa aking anak. Wala sila dito 3. Nakakalungkot po ay. Pero kinaya ko po yung kuya nung time na nag-aaral ko elementary sa anak ko ay ano, nung malilita po yun ay pinakulong yung papa, may 3 years old yung isa 2 taon tapos pinag-aaral ko elementary na stroke po ako. Akala ko po mamamatay na ako, mabuti na buhay po ako ngayon. Ayaw kong paano pilit ang magulang para paraalin sila. Nagpuna kong 2,000 tapos pinag-aaral ko yung 2 anak kasi sinisisi po ako kung bakit ako nagkaganito daw eh. Sana kung hindi ako nagkasak, kung hindi ako na-stroke, sana pinag-aaral ko sila. Kaya po nagtyaga po ako para sila makapagtapos. Ngayon tapos na sila, kahirap na hirap po. Isang stroke pa ako pero kinaya ko po yung kasi kailangan eh. Isang magulang tungkulin ni magparang. Kung tutusin po talaga. Pag hindi na kaya magparal, pinatinis ko po yun para sa kanila. Pasensya na ako po kayo, naghiyak po ako kasi hindi ko kaya yung sarapan ng mga kapatid ko anak ko. Kasi wala sila dito. Kung sabi nila kaya mo yan, yun lang hindi nila alam. Hirap na hirap talaga ako. Alam po ninyo, lungkot ng kapalaran kasi yung mga anak ko walang ang mga ama yan. Ako pa ang nanay at tatay nila. Kaya sinisika po ganito ang kalagayan ko kahit stroke na po ako.
pinipilit kong maging isang magulang, maging proud sila sa akin kasi mahirap na pagdating ng araw susumbatan nila ako, bakit inanak pa ninyo pagkatapos naman ninyo tutuparan ng pangako ng isang magulang. Ayaw kong ipagmalaki ako sa ibang tao na kahit isang stroke na ako eh. Tapos ko sila kahit grade 10 man lang. Yung anak kong buntot matalino po yan. Gusto pa niya magtapos ng college kaya anak hindi ko na kaya, tama na. Katulad nag-stop pa ang ginto kaya hindi na. Tapos gabaga pa na lockdown po baga lalong hirap talaga ng lockdown. Kaya hanggang ngayon, sa ngayon po talaga kahit haldapin ako kahit 5 wala po ako, wala talaga akong pera. May tinda pero pag kay Quinta wala pa akong 15,000 na ditira kong pera. May hinulugan pa akong utang tapos nagkautang ako paggawa po nagparal ako ng dala kong anak pero nung simula ko magtindahan man 2,000 ang puhunan wala pong utang na mag-grade 10 yung isa yung grade 11 na doon na po ng utang ko eh. Kasi di man kakayanin ng tinda ko, ng utang ko ng porsyento na wala man sa akin natulong ng kapatid ko, pati magulang ko, kahit nakatira ko sa magulang ko, hindi ko binibigyan ng pagpings, linggo na bibigyan akong pira pambaon ng anak ko sa Magtagay para marinta noon. Ang sarili ko po talaga. Tapos nung si mama hindi pa po stroke, libre ko kanin sa kanya, kaya kahit walang ulam kuya, kahit lugaw, ayos lang yun. Tapos nung na-stroke si mama, puntang Cavite, halos 2 taon ako dito mag-isa, kinaya ko yun. Nag-abroad wala akong kasama dito, walang ilaw, kinakaya ko yun, iniisip ko, magpadala ko doon ng pera sa mga anak ko na sa nakatira sa anak ko sa Cavite na panganay. Grabe hirap nga po. Akala ko, sabi ko nga doon sa anak ko, sa bunso kong anak, sana bago man kunin ako ni Lord, sana tapos ka ng grade 12. Hanggang ngayon buhay pa naman ako, tapos na nga po siya pero wala pa po siyang trabaho kahit hindi pa ba nakakabigay sa akin. Sa ngayon kagulipit na gapit ako, nanghinag sa kanyang tulungan mo ako at baka ayoko mawala yung St. Peter ko hinuhulugan. Tapos yung rep na yan kasi yan ang gamit nila niya ng souvenir ng ating pagsisikap ka. Tapos kayo, para din naman sa kanila yung ginagawa ko, hindi man para sa akin na. Kaya ganito po, naiyak po ako. Mula nga paaral ako sa anak ko na 2 yan. Ganito po nararanasan ko, halos di ko makakain kasi naisip ko ayaw ko mawala yung tindahan kasi libangan ko po ito. Tapos ayaw ko matigil pag-aaral nila kasi matatalino nga sila eh. Sayang po, graging tapman sila eh. Ang 2 kong anak na magkasunudan. Kaya ayun, pinagtapos ko sila, ayun, nandun na sila. Kaya wala po sa akin nag-anak simula po na may stroke pa ako, nakatila ko rin sa bahay ng magulang ko, wala sa akin na alaga na anak, sariling sikap po talaga. Minsan ibang tao po ang binabayaran ko para kahit kaunti pa naman lang makapatuloy ko pagtitinda kuya. Anak ko babae si Amerika. Anak niyo po yun? Ay, pinsan ko po yun. Niyasundo po sa Malaya, nagpapalipit po sila. Yung basket po. Wala ko na yan. Bigyan mo ka naman. Nanay, tulong ko namin sa iyo. Salamat kami. Mahulog naman ko sa Peter na yung wala akong pila. Ang rip na, mahulog naman akong 2,000 ngayon. Lalong panghulog. Kasi nasa putang po ang pila ko. Ang dagdag pang hulog. Opo. Hindi pa pwede po tayong patayan yung bagang rip na yan, hindi pwedeng magpas ka ng ngayong buwan kasi namulta pa parang po kuryente. Kahapon nagbayad ako sa kuryente, 800. Dito ko lang pinukuha po sa tindahan po yun. Kaya grabe pong hirap nga eh. Kung alam lang ninyo, halos naisip ko ayaw ko na mabuhay kasi pinapalaka sa loob ko ni mama. Para sa akin sana, huli na nga akong araw ng Panginoon kasi parang hindi ko na gayang. Ako nahihirapan din naman po yung mga anak ko naman nahihirapan din naman sila. Pero tininisip ko po kasi kailangan mabuhay. Laban lang na, laban lang. Sabi nga nila, pero ang gusto ko, ayaw ko maputol yung negosyo ko kasi ito man lang ang libangan ko. Baga po, hindi mo ako makakalis. Gusto ko yung tindahan di mawala. Unti-unti na nga pong nawawala. Kasi nagbabayad akong kotang kasi ganito po yun. Kayo lang umos yung kapirahan ko. Nagpakabit akong kontador. Sana yung sikap ko yun. Nagwa kong hulugan na rep. Nagsunog St. Peter. Kaya dun, tapos may mga pautang ako. Doon pa na po yung pira ko. Kasabay-sabay na halos nababawas yung salip na tubo ko. Lumaki hindi, lumilit. Kasi yun ang inaanuhan ko. Mayroon nga sa akin 18,000 na utang. Kagad yung kapatid ko, 10,000. Malaki po baga. Tapos ibang tao pa. Kaya grabe po talaga.
minsan araw-araw ko naiyak sa harapan ng magulang ko. Wala naman magawang magulang kasi wala naman pirang magulang ko na malaking-malaki na. Ganun wala akong magawa. Hindi niya ako mabigyan kasi ganun talaga. Tiis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko dun sa anak ko, sana ngayong buwan, padala mo na akong pira para yung tindahan ko ay hindi maputol. Tapos tapos yung St. Peter ko ayaw mawala saan kasi pagdating ng araw sa inyo naman yan eh. Kasi pag nawala ako, pag nawala ang isang magulang yung mga anak hindi maghahaginap saan kayo kukuha ko ng ganito. Tama yun kuya, di ba? Ay nga, nagsali po ba ako dun yung 55 pa lang pong edad ko, sabi doon ng St. Peter, pag nagsali ka yung bata, pag hindi ka, tapos complete ko ka ng grestro, pag nawala ka sa mundo, hindi ka mabaya. Di katulad pag matanda na, katulad ng magulang ko, pagkasalay, ano daw yan, mabayad ng halimbawa 20 kaya na bigay niya, tapos nawala ang magulang ko, magabayad pa kami 30 mil. Ganun daw po yun. Ako hindi po. Ganun daw po yun. Ganun daw po yun. Kaya, ganito ba na ramdaman ko kuya? Hala, parang unti-unti ko naupos na para baga yung isang kandila, yung isang ice cream na halos pakiramdam ko parang hindi ako makagalaw. Dinitis ko lang kasi ngayon talaga eh. Mahirap pala yung isang nanay at isang tatay sa mga anak. Ang hirap. Na walang tumutulong hanggang sa ngayon. Mga kapatid ko, hindi man ang tinutulungan ako na ate o yung puhunan ko bigay ko yun sa'yo. Hindi. Kahit minsan nag-abroad na yung kapatid ko pero wala. Hindi ate, huwag ka na mag-alala o. Yung pirang sa bigay ko na lang yung kung magkano yan. Huwag mo nang ibigay sa akin na ganun kalaki mga 10,000 na ipapautang sa akin. Wala po. Kung hindi pa ako mangutang sa lending. Kaya nga, nakapagpakamit ako ng kuryente, nagutang ko sa lending. Pinasiminto ko yung daanan ng mama ko yan. Kanya itong bahay eh. Sa lending po yan, sa lending po yan, simpite sa lending po yan. Araw-araw ko pinuhulugan ko mo, depende sa kung nakuha kong pera para kung makabayad pa, nakabayad naman ako. Binibigyan niya uli ako, pa man ako mo, di siyempre mababayaran, balik ko yung siyempre inutang eh. Ganun po yung kuya na naranasan ko yun. Simulan ng paaral ako sana kung yan na mag-grade. Yung isa grade 10 naman, yung isa naman ay ganun din, grade 10 din. Talaga nangutang na po, 2019, simula ko mangutang para makatapos sila. Nagkataon naman, nag-lockdown. Kung naluko na. Akala ko din sin mga ito katapos po, bayad namin nanay doon sa mga kinuha po namin. Magkano po lahat? 120 po lahat. Lang pala. May kulang pa po. Kasi na kayo kuya, Okay lang po nanay. nailabas ko po yung nararamdaman ko. Tuloy mo lang. Oh. Pasensya na po kayo. Ilan araw na lang po. 120. 120 lang po, eksakto. Ilan araw lang po nga mahulog na po ko sa refrigerator na yun. Sa hulugan niyo po. Opo. Sana ko pa yung matapusan. Ano pa? Kulang pa yata ko 7K yan sa October para matapusan ko yan. Tapos buwan-buwan po nahulog po ko sa St. Peter ng 825. Ay, gano'n. Oo, kaya kung wala pong tubang tindahan, kung walang mamimili, kahit marami mga kapaninda, pag wala man bibili, di man, mahinang nga na income ng tindahan, wala nang kabot sa mahinang kupra. Marami pang tindahan yan. Kaya mahinang binta ng tindahan ko. Kung may binta, mayroon akong panghulog. Kung walang binta, di wala akong panghulog. Paano kaya yun? Wala man po akong mahingian. Wala man sa akin naabot ng ganun na kuya o ate, kaibigan. Wala po. Sariling sika po nga kuya. Kaya ang hirap nga. Hirap mo lang lagay. Hindi alam, kasi sabihin ko man sila kanila, wala mapag-alam sila kasi bahala kami sa buhay mo. Siyempre, intindihan pa nila yung kanilang buhay. Kalam sa buhay ko. Kaya ako inahirapan ko yung simula pang magpaalala ko sa anak ko. Simulang paalala sa... Dati po. Simulang ipakulong ko yung asawa ko at tinangkap kong... Pinakulong nyo? Pinakulong yung asawa ko, tigtangkap yung rip yung 3 taong gulang namin na ngayon may asawa na po baga. Yung para rin sa kanila ginawang parang pinakulong ko yung asawa. Grabing hirap po kuya, nagtatrabaho po ako, pinagaan ko sila. Buhay pa ngayon? Buhay po ngayon, pero nakanaya na siya. Nakulong po siya 2004, 2019 po, nakanaya na po siya naambulong sa ibang lugar, sa lugar na nila. Wala na sa amin. Ngayon pa, pinuhay ko yung anak ko niya simulan 3 taon hanggang yung panganay ko. Ilan ang naging anak nyo? 2 po. 3 taon pa lang ang pangalan kong anak, tapos yung bunso ko po noon, mga time na yun, noong 2000. 2 lang anak mo ngayon? Opo. Ay, 3 po yan, yung isa nandiyan sa malaking kahoy, nakatira. Okay. Pero yung pangalaw kong pangalawang asawa kasi yung 2 kong anak, ang tatay isa, nakasal ako doon. Diyan sa yung babae ka ba kanina may beribibit hindi nakatira po sa malaking anak kong panganay pero hindi po yun sa akin lumaki sa magulang. Kailan pa kayo na paralyzed nanay? Ano po, 2013 po kuya.
So hanggang ngayon, simula 2013, paralyzed ka na, tinataguyod mo pa rin yung mga anak mo. Hindi ko mailakan. Ay, grabe. Saka, ang Kakaawa. hirap. Sobrang nakakaawa. Malayo, pag tayo kong ganyan, kailangan makahawak ko sa ganito. Pag hindi makahawak sa ganyan, pag natumba ko, marami nang nangyari na. Mag-isa ako dito, wala akong kasama, 2 taon, wala silang lahat dito. Marami nangyari, dati na muntik na akong mabuti yung ulo ko, hindi na ibagok. Kung ito madadali, matay na siguro ako yung kuya kung nagkataon. Maraming beses nangyari yun. Oo. Pero mabuti po buhay pa ako ngayon. Oo. Ako, kuya. Ano mo palang pangalan nyo, nanay? Herminia Bilgaribares po. Herminia. Bilgaribares. Kapatid mo yung bulag. Opo. Malaki na itulong po yung sa akin. Nalagaan niyo yung anak ko, yung panganay ko nung araw. Simula noon hanggang ngayon, ang pinagkukuhanan nyo ng kita, yung tindahan mo lang. Opo, totoong buhay po yan. Dito po ko ng pagkain lahat dito po. Papaaral. Opo. Ganun. Yung lalaki ang bulag, yun yung kapatid mo. Yan pong bulag ng kapatid. Dati po nagkatanin sa Naga. Nagsariling sikap din siya, 5 anak niya. Binuhay niya po, nagmamasan po sila mag-asawa. Ngayon pinalay sila doon sa lugar na hinitirahan nila. Kasi nagbuiling na pumunta dito sa amin. Ngayon lang yan ito nagdating dito. Kaya nabuhay niya yung 5 anak niya doon sa Naga, nagmamasan siya. Pero willing niya bumalik dito kasi pinalay siya doon ng mga tao doon. Ganun ang kalagayan, pero inaapi po siya. Yung aso daw po. Aso daw, nanay, maingay. Hoy! Hiya! Ganun po yung kuya. Sigawan mo pa. Hey! Ito buhay ba? Tanungin mo yung kapatid ko. Kahit nung ikaw ay paralyzed na, napaaral mo pa rin yung mga anak mo. Opo, kuya. Ito buhay po yan. Grabe. Pero ayun na, ayaw ko talaga, ayaw ko Napakasipag mong magpaaral. ina. Ayaw ko, pinilitan ng magulang ko, bahala ka ako, mama. Ngayon, nung time na 2014, 15, ayaw ko, tinulong kasi ng panganay kay nung panahon Umpisa kong na? anak. Sige. At nag-aaral sa magtagagi, nasa Sige po. scholar baga Nanay, magtaganti. mamaya na po tayo ha. May ano po tuloy. Sige po. Ito yung lakad ko tamo, ganyan. Ingat po, Hindi nanay. ba sigurado? Sige, doon muna. Doon lang lakad ko po. Hindi mo na tayo pwede magsalita kasi Oo. binablog. Sige, yes, ganun po. Araw-araw po yan. Tsaka itong pitirahan namin, di masarili namin ito. Isang araw paalisin kami dito, wala po kaming bahay. Alis itong bahay nito na yung magulang ko. Doon muna sa loob, nanay. Sa loob ka muna. Doon ka muna sa loob. Dito sa tindahan pa po. Sa mama ko. Wala akong pinagkukunan pero di ako paniwala. No? Doon po nagsimula, malungkot ang buhay ko, tatay. Sige po. Wala ako single pero Maraming salamat po ha sa Salamat po. pagkakataon na nagkakilala tayo ngayon sa hapong ito. salamat po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ako. Opo, Hanggang sa muli ng ating pagkikita sige po. at sa pagbabalik po namin dito ha. Salamat po. Maraming salamat po. Mapabahayan po ako at bigyan kong puhunan. Masaya na po, tatay. Ilan po ang request ko? Pagdasal po natin. Wala akong manghihingi. Dumarating yung ang Diyos ang siyang may gawa Habang ng nasa lahat. ng buhay, habang po ako malakas, kuya, kailangan patuloy ako maghanap buhay para malibang ko sa katawan ko ba exercise Opo. para hindi ako malungkot. Kasi Hindi. pag nawala ito, malulungkot ako. Maswerte ka nga po nanay kasi sa kabila ng ikaw ay Hindi ako pinagdaan. paralyzed, patuloy ka pa rin lumalaban Talaga yun. at patuloy kang nakipag Laban sa hamon ng buhay. hamon ng buhay. Ayan, Ito buhay talaga yun. Salamat ng marami sa pagkakataon nagkausap tayo ngayon sa hapon na ito. Di ako Thank nang you. asisyon kay kapag ko kasi siya, hindi ko akalain kasama kayo. Di ako nang anong sa kanya kasi ang alam ko kinukuha talaga niya, yung ganyang kalagayan, walang-wala talaga. Ako walang-wala man ako, nagtindahan lang po ako. Sige po. Pero wala po ako. Nanay Herminia, Salamat po. thank you so much po. God bless you po. Ingat lang po kayo. Maraming salamat po ng marami. Ha? Thank you. Hmm. Ayan po mga kalingap. Meron na naman tayong natulungan ngayon sa hapon na ito. Kami po ay pauwi na. Maraming salamat po kay Kalingap Rob, kay Pure Health, kay Kuya David Vlogs, kay Andy Kayaka Vlog, Ay, shout out po. kay Kuya Ido,
Yan, kay Kalingap Tata. Ay, shout out po. Maraming salamat po ng marami sa inyo. At galing po mga Kalingap ay pauwi na po. Ay naman po yan. Balik ka na dito. Balik-balik ka na dito. Balik-balik na po ako dito, boss. Thank you so much, Kalingap Rob. Maraming salamat po sa walang sawang pagpanood ng aking mga videos. Sa hindi po nyo pag-escape ay nakakatulong po kayo ng marami doon sa mga taong aming pong mga tinutulungan. Maraming salamat po sa Kalingap Japan Group, sa pamumuno po ni Eric Alfon. Maraming salamat po sa inyo. Ito po, subscribe po natin at daw subscriber si Lino Badia at Batang Hamon. Maraming salamat din po mga Kalingap sa pagmamahal niyo po kay walang sawang pagmamahal niyo po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, ganoon din po kay Kalingap Rob. Hanggang dito na lang po ako. Jesus loves you. God is good all the time. Bye bye na po. You're now listening to DJ 4K Beats exclusive. May ginito ang puso, patunay na palaging naandyan siya. Handa na tumulong, ano mang pagsubok, siya ang makakasama nyo. Kalingap na hindi mawawala, pag-ingap sa inyo, matanda man o bata. May Dr. Love kayo na maaasahan at kayo ay tutulungan. Mapapawi ang lungkot at bigati, dala niya ay ligaya at ngiti. Kahit anong mga problema ay di pa rin mawawala ng pag-asa. Lagi nga alalay siya. Mga Kalingap, huwag kayo mawawala. Si Dr. Love may pagmamahal. Huwag kang mawawala ng pag-asa, laging nandyan siya. Dr. Love ang inyong kasama at aalalay siya. Mga Kalingap, laging tutulong para sa inyo. Mabuting puso para sa kapwa at sa mga taong nangangailangan. Dr. Love. Anumang problema, palagi siyang nandito para sa iyo. May mabuti na puso, mabuting kaibigan, nandito lang kung kailangan nyo. Palagi magpapasaya at tutulong sa mga nangangailangan na tao. Dr. Love, mabait at kwela, kaya wag kang mawawala ng pag-asa. Walang pinipili, matanda man o kahit kabataan, di nag-aalinlangan. Magbibigay kung talagang kinakailangan. Isa din siya sa ating Kalingap na mapagmahal sa mga mahirap. Dr. Love, Dr. Love, wala nang iba. Huwag kang mawawala ng pag-asa, laging nandyan siya. Dr. Love ang inyong kasama at aalalay siya. Mga Kalingap, laging tutulong para sa inyo. Mabuting puso para sa kapwa at sa mga taong nangangailangan. Dr. Love. Huwag kang mawawala ng pag-asa, laging nandyan siya. Dr. Love ang inyong kasama at aalalay siya. Mga Kalingap, laging tutulong para sa inyo. Mabuting puso para sa kapwa at sa mga taong nangangailangan. Dr. Love. Wala ng pag-asa, laging nandyan siya. Dr. Love ang inyong kasama at aalalay siya. Mga Kalingap, laging tutulong para sa inyo. Mabuting puso para sa kapwa at sa mga taong nangangailangan. Dr. Love. You're now listening to DJ 4K Beats exclusive. May
ang puso, patunay na palaging naandyan siya. Handa na tumulong, ano mang pagsubok, siya ang makakasama nyo. Kalingap na hindi mawawala, pag-ingap sa inyo, matanda man o bata. May Dr. Love kayo na maaasahan at kayo ay tutulungan. Mapapawi ang lungkot at bigati, dala niya ay ligaya at ngiti. Kahit anong mga problema ay di pa rin mawawala ng pag-asa. Lagi nga alalay siya, mga kalingap, huwag kayong mawawala. Si Dr. Love may pagmamahal, huwag kang mawawala ng